Magandang araw mga kaibigan. Ito, sobra ng palaban si BP Sara. Mga pahayag laban kay PBBM, grabe na. Tinawag siyang Mr. Deception. Ito yung resback niya sa I am deceived na sinabi ni PBBM. Tapos, grabe, sabi niya, kasalanan ko ba kung hindi marunong ang Pangulo? Dito sa GMA News, post nila, sabi dito, Vice President Sara accused President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. of not knowing how to rule a country. Ito yung exact statement niya. Meron ng video ito, kailang binabasa ko na lang. Hindi ko kasalanan that we're on this road to hell. Road to hell. Hindi marunong maging presidente ang nakaupo. Grabe, ano? So, nagkaroon siya ng press conference sa Mandaluyong City. At sinabi niya na ito yung rason kung bakit siya nag-resign as DepEd Secretary. Okay? Hindi marunong ang nakaupo. Sinabi pa nga niya, nasa inyo. Kung presidente niyo siya, okay lang sa akin, basta as far as I'm concerned, ang bansang ito, wala nang ulo, walang pangulo. Grabe, no? Palaban na ng gusto, na puno na ng salok. Okay? So, sa kanyang press conference, binanggit niya doon yung hiling niya. Meron siyang may one-on-one talk sila ni Pangulong Marcos. Sabi niya, kung mananalo tayo, may dalawa lang akong request sa iyo. So, ngayon lang niya sinabi ito, na gawin mo akong Secretary ng Department of National Defense kasi naiintindihan ko ang problema ng terorismo sa bansa, lalo na dito sa Mindanao. So, anong nangyari? Wala, hindi natupad, hindi napagbigyan yung hiling niya na kasi sinira yung pumasok ng dilawan. Binanggit niya yung yellow. Yung dilawan, wala na. Sinira na ang relasyon. Kaya hindi siya natuloy na naging Secretary of National Defense. Kaya makita nyo, maraming gulo sa DND nung una. Yung titinalagang Secretary of National Defense, mamaya nag-resign si General Faustino, naging pumalit si General General Galvez, hindi rin siya natuloy hanggang umupo si Gibo Teodoro. Ayun, pinag-agawan ng gusto yung Defense Department. Kaya lang, sa nakita ko baka may kinalaman ang US dito kasi ayaw ng US na isa na namang Duterte ang mag-DND Secretary. Kasi kung natuloy si BP Sara na DND Secretary, baka yung mga EDCA sites na yan, wala, hindi nadagdagan o hindi mag-prosper. Kaya, wala, hindi nasunod yung kasunduan. Mabuti sana kung natuloy si BP Sara na DND Secretary, baka mas magandang sitwasyon natin ngayon sa West Philippine Sea. But, wala na. Ano ba? Yung weak leader. Talagang hindi marunong. Bakit hindi tayo nakinig noon kay Pangulong Duterte? Winarningan na tayo na mahina yan, spoiled yan. Nung una, medyo nainis ako kay PRRD nung binabanatan niya si candidate BBM. Yung pala, totoo. So, mismong vice Pangulo na nagsabi na hindi marunong. Yung dahilan bakit
nagkahiwalay ay si Attorney Vic Rodriguez. Umalis sa administrasyon. O, kung nabasa nyo yung libro, wala. Nung umpisa, ang ganda ng buwelo, good governance. Pinipili ng gusto yung i-appoint. Maganda pa naman nung simula. Nung wala pang nakikialam, nung silang dalawa pa lang, Attorney Vic at Executive Secretary, BBM, silang dalawa running the shots, maganda. Nung pumasok ng pressure, yung nakialam, alam nyo na kung sino yung pakialamero, wala na. Nagkagulo na. So, kung malakas ka, kung marunong kang leader, hindi mo pababayaan na magkakaganon. Sayang yung sabi nga ni Attorney Vic is naniwala siya na may kakayahan sana yung kaibigan niya, kaya tinulungan niya na maging presidente. Yung kaya nga kingmaker, nanalo. Only to find out na yung sabi na Attorney Vic ngayon na naniwala siya na masugpo ang graft and corruption pag manalo ang kanyang kandidato. Kailang kabaliktaran ang nangyari, lalong lumala. Okay? In the same press conference, natanong din niya na nagsisisi ka ba na tumakbong vice presidente under unity. Sabi niya, hindi ako napilit o hindi ako nagsisisi. Kaya lang yung klinaro niya, yung nagamit ka ba? Kasi tanong na media, nagamit ka ba? Sabi niya, yes. Ginamit lang ako para manalo sila. Binanggit ni VP Sara sa press conference na nagsabi ang mga Marcos na matatalo kami ni Leni pag hindi mo kami tulungan sa yung boto ng mga Bisaya sa Visayas and Mindanao. Totoo nga. Pag sila lang, I don't know kung kung natuloy si BBM na presidente at ang kanyang vice iba. Ay, wala. Baka ilang paso sila ni Leni Robredo. So, ano kaya kung mas maganda si Leni na lang ang presidente? Ano sa tingin nyo? Ako, mas gusto ko na lang sana si Ping Lacson. Believe ako kay Ping Lacson may leadership, may character. So, kung hindi nagkandidato ang first choice ko talaga is si VP Sara, Mayor Sara kung nagkandidatong presidente. Siya ang aking bubutuan. Si BBM, hindi ko masyadong kilala. Ang kilala ko yung ama niya, si Marcos Sr. But si BBM, wala. Naririnig ko lang bongbong. Kailangan ang image niya noon, yun nga, party, happy-go-lucky, mahilig sa party-party. Ganun lang ang alam ko sa kanya. Kaya lang, nung nakipag-team up siya kay BP Sara, ayun na, dahil maka-Duterte kami, dahil matagal kami sa Mindanao, yun, binutuhan ko na lang. Believing na like father, like son. Kaya lang, wala, nabudol lang pala tayo.